Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 6 pataas at sumasahod ng social pension mula sa DSWD o kaya naman ay umaasa sa inyong SSS o GSIS pension ngayong January 2026, makinig po kayo ng mabuti dahil may malaking pagbabago sa payout schedule na kailangan ninyong malaman ngayon na ngayon. Maraming matatandang Pilipino ang hindi nakakaalam na ang pera na dapat nasa kanila na ay nakatingga pa rin sa bangko. O kaya naman ay may mga pagbabagong schedule na hindi nila nalalaman, kaya napapahuli sila sa pagkuha ng kanilang mga pera. Alam ba ninyo na may mga seniors na nawalan ng PH 5,000 hanggang 6 na THA dahil hindi nila alam ang tamang proseso at schedule? At sa January 12, 2026, may importanteng deadline na dapat ninyong malaman para hindi kayo mahuli. Kaya ngayong araw na ito, uupo tayo parang magkaibigan na nag-uusap sa hapagkainan at ipaliliwanag ko sa inyo ng detalyado ang lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa inyong social pension, SSS pension, GSIS pension. Kung kailan talaga darating ang inyong pera, magkano ba talaga ang inyong matatanggap at kung paano ninyo maiiwasan ang mga kamaliang nagdudulot ng pagkawala ng pera. Una sa lahat, pag-usapan natin ang social pension mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito ay para sa mga indigent senior citizens na walang regular na kita, walang ibang pension mula sa SSS o GSIS at walang suporta mula sa kanilang pamilya. Ang batas na Republic Act 11-19 ay nagtadhana na simula January 2024, ang bawat indigent senior citizen ay dapat tumanggap ng PH bawat buwan na tumaas mula sa dating PH 500. Ngayon, ang dating kalakaran ay semestral ang pagbibigay ng social pension. Ibig sabihin, kada 6 na buwan kayo nakakakuha ng libongo ng sabay-sabay, pero may pagbabago na ngayong 2024 at 2025 na itinuloy pa rin ngayong 2026. Ayon sa memorandum ng DSWD Secretary Rex G. Chalian, hindi na pinapayagan ang semestral payout simula July 2024. Ang mga senior citizens ay maaari nang makatanggap ng kanilang social pension ng monthly, bi-monthly o quarterly depende sa assessment ng inyong local DSWD field office at sa coordination ng inyong barangay. Ano ba ang ibig sabihin nito para sa inyo ngayong January 2026? Kung kayo ay bahagi ng social pension program, ang inyong payout schedule ay depende sa lugar ninyo at sa desisyon ng inyong local government unit. Karamihan sa mga lugar ay nag-release ng pension para sa second semester ng 2025 na sumasaklaw ng July hanggang December. At ito ay usually binibigay around December 2026. Kaya kung hindi pa kayo nakatanggap ng inyong 6 na Liviro Zere para sa second semester, kailangan ninyong pumunta sa inyong Office of Senior Citizens Affairs, OCA, o kaya naman sa inyong barangay hall para malaman kung kailan ang eksaktong petsa ng payout sa inyong lugar. Importante na hindi kayo mag-assume na automatiko itong darating sa inyong bank account dahil karamihan sa social pension ay cash payout pa rin sa mga designated distribution centers o barangay halls. Maraming seniors ang nagtanong, bakit ba hindi pare-pareho ang schedule ng payout? Ang sagot ay simple. Ang Pilipinas ay may mahigit shots na milyong indigent senior citizens na nakikinabang sa social pension program. At ang DSWD ay nakikipagtulungan sa mga local government units para i-distribute ang pera. Ang bawat region, bawat province, bawat city at bawat municipality ay may kanya-kanyang timeline depende sa availability ng funds, sa bilang ng beneficiaries at sa logistics ng distribution. Kaya ang payong lagi kong sinasabi, kumuha kayo ng schedule mula sa inyong local OSCAR o sa inyong barangay officials para sigurado kayong hindi kayo mahuhuli. Ngayon, pag-usapan naman natin ang SSS pension para sa mga senior citizens na nag-contribute sa social security system habang nagtatrabaho. Ang SSS ay matured na payout system kumpara sa DSWD social pension. Ang SSS pensioners ay nahahati sa dalawang batch. Ang first batch ay nakakakuha ng kanilang pension mula 1 to 15th ng buwan at ang second batch naman ay nakakakuha mula 16th to end of the month. Ang batch ninyo ay nakadepende sa inyong date of contingency na kung kailan kayo naging eligible sa pension.
Kung ang inyong date of contingency ay 1 to 15th ng buwan, kayo ay first batch. Kung 16th to 31st, kayo ay second batch. Pero ano ang espesyal tungkol sa January 2026? Dahil ang January 1 ay New Year's Day, isang holiday, ang first batch pensioners ay nakatanggap na ng kanilang January pensyon ng maaga pa. Ang mga unang batches ay nakatanggap na ng kanilang pensyon mula December 26 to 29, 2025. Kaya kung kayo ay first batch SSS pensioner at nakita ninyo na ang inyong pension noong last week ng December, tama iyon. Walang pagkakamali. Ang SSS ay nag-release ng maaga para hindi kayo mahirapan during the New Year holiday. Ngayon, kung kayo naman ay second batch pensioner, ang inyong pension ay darating pa rin sa normal schedule around January 16, 2026 onwards. Ang importante ay alamin ninyo kung aling batch kayo para hindi kayo magpanik kung hindi pa dumating ang inyong pera. Paano ninyo malalaman kung aling batch kayo? May tatlong paraan. Una, mag-login sa inyong may SSS online account sa website na member.ss.gov. Doon makikita ninyo ang inyong date of contingency at makikita ninyo rin ang inyong pension payment history. Pangalawa, tingnan ninyo ang inyong pension approval letter na na-receive ninyo mula sa SSS noong nag-apply pa lang kayo. Doon nakasulat ang inyong details kasama ang inyong payment schedule. Pangatlo, tawagan ninyo ang SSS hotline o pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at magtanong. Huwag kayong mahiya na magtanong dahil ito ay karapatan ninyo na malaman kung saan at kailan kayo makakakuha ng inyong pera. Marami ring seniors ang nagtanong tungkol sa SSS pension increase na nabalitaan nila. Tama yon. May pension increase para sa SS pensioners na nag-start last September 2025 bilang parte ng 3-year pension reform program ng SS. Ito ay tawag nilang Tranche 1 na nagbigay ng 10% increase para sa retirement at disability pensioners at 5% increase para sa survivor pensioners. Ang susunod na tranche o tranche ay scheduled na mag-start sa September. Ito ay nangangahulugan na kung kayo ay retirement o disability pensioner, makakakuha pa kayo ng another 10% increase by September 2026. At kung kayo ay survivor pensioner, makakakuha pa kayo ng another 5% increase. Ang average pension ay tumaas na from around 9,900 to approximately 1,385 matapos ang first tranche at tataas pa ito ng kaunti come September 2026. May narinig din kayong balita tungkol sa 2 Common 2 or Fee 2,210 adjustment. Ito ay totoo at ito ay automatic adjustment na kasama na sa inyong regular pension starting January 2026. Hindi ito separate payment, ito ay parte na ng inyong monthly pension na makikita ninyo sa inyong bank statement. Ang adjustment na ito ay permanent increase na tumutulong sa mga retires na makasabay sa tumataas na presyo ng bilihin, gamot at iba pang kailangan. Maraming seniors ang naligaw ng information dahil may mga nababasa silang articles online na nagsasabing may separate na 2010 na darating. Pero ang totoo ay ito ay parte na ng overall pension reform at kasama na sa inyong regular pension amount. Usapan naman natin ang GSIS para sa mga government retirees. Ang GSIS pensioners ay mayroon ding regular monthly pension payout na usually ay dumadaan sa kanilang preferred bank accounts o sa GSIS UMID AATM cards. Ang GSIS ay may Christmas cash gift na binibigay every year na equivalent to 1-month pension pero cap sa PM 12,600. Ito ay naibigay na noong December 2025. Maraming seniors ang nagtanong kung may additional na PH 700 bonus na darating this January 2026. Ang sagot ay wala. Ang PAP 12,700 na balita na iyan ay nagmula sa confusion dahil may mga tao na nag-add ng SSS 13th month pension at GSIS Christmas cash gift at nag-round off sa amount. Walang separate na 700 bonus payment na darating ngayong January 2026. Ang GSIS Christmas gift ay naibigay na noong December at ang SSS 13th month pension ay naibigay na rin noong December. Kaya huwag kayong umasa sa additional pares and 700 na bonus dahil ito ay hindi totoo. Ngayon,
Pag-usapan natin ang mga practical na tips para hindi kayo mahuli o mawalan ng pera. Una, laging i-update ang inyong bank account details sa SSS o GSIS. Maraming pensioners ang hindi nakakatanggap ng pensyon kasi ang kanilang bank account ay sarado na o may problema. Kapag may pagbabago sa inyong bank account, agad ninyong i-update sa SSS o GSIS para walang delay sa payout. Pangalawa, kung kayo ay social pension beneficiary ng DSWD, regular kayong makipag-ugnayan sa inyong OSKA at sa inyong barangay officials. Minsan, ang payout schedules ay nag-change ng walang mahabang notice, kaya importante na updated kayo. Pangatlo, kung kayo ay bedridden o hindi, makakalabas ng bahay. Mag-authorize kayo ng representative na may notarized authorization letter, valid IDs at proof of relationship para makuha ang inyong pensyon sa inyong ngalan. Maraming seniors ang nagtago ng kanilang pera sa bahay at hindi na lumalabas. Pero pwede naman nilang i-authorize ang kanilang anak o kamag-anak na kumuha para sa kanila. May isa pang importanteng bagay na dapat ninyong malaman. Ang social pension ng DSWD ay para lamang sa indig seniors na walang ibang pensyon. Kapag nagsimula kayong makatanggap ng SSS o GSSS pension, kailangan ninyong i-inform ang DSWD dahil hindi na kayo eligible para sa social pension. Ang DSWD ay nag-conduct ng periodic reviews at validation para tanggalin sa listahan ang mga seniors na nakakakuha na ng ibang pension. Kung patuloy kayong makakakuha ng social pension kahit may SSS o GSIS pension na kayo, ito ay considered na overpayment at maaaring hilingin sa inyo ng DSWD na ibalik ang pera. Kaya maging tapat, i-update ang inyong status para iwas problema sa hinaharap. Para sa mga seniors na nag-aalala tungkol sa taxes, ang SSS at GSIS pension ay generally exempt sa income tax under the Train Law Tax Reform for Acceleration and Inclusion Act. Ang pension income ninyo ay hindi taxable, kaya hindi kayo mag-aalala na bawasan pa ng gobyerno ang inyong pensyon dahil sa buwis. Ang social pension ng DSWD ay hindi rin taxable kasi ito ay social assistance program at hindi regular income. Kaya ang lahat ng pensyon na natatanggap ninyo mula sa SSS, GSIS o DSWD ay buong-buo at walang deduction para sa income tax. Ngayon, paano ninyo ma-maximize ang inyong retirement income? Una, magtabi kayo ng konting pera bawat buwan kahit maliit lang para may emergency fund kayo kapag may bigla ang gastos. Maraming seniors ay gumagastos kaagad ng buong pensyon nila sa unang linggo ng buwan at pagdating ng 3rd or 4th week ay wala na silang pera. Kaya mag-budget kayo at magtabi ng kahit 10 ng inyong pension para sa emergency. Pangalawa, samantalahin ang senior citizen discounts. Ang Republic Act 994 o Expanded Senior Citizens Act ay nagbibigay sa inyo ng 20% discount sa medicines, food establishments, transportation, at iba pang serbisyo. Gamitin ninyo ito para makatipid at mas lumaki ang value ng inyong pensyon. Pangatlo, mag-apply para sa PhilHealth at gamitin ang inyong benefits para sa medical check-ups at gamot. Maraming seniors ay hindi nag-a-avail ng kanilang PhilHealth benefits kahit libre na ang consultation at subsidized ang gamot. Pag-aralin ninyo kung paano gamitin ang PhilHealth para hindi kayo gumastos ng malaki sa hospital bills. May ilang seniors din na tinatanong kung pwede bang mag-work habang tumatanggap ng pensyon. Ang SSS at GSIS pension ay retirement benefit. Kaya generally kapag kayo ay retired na, hindi na kayo dapat nag-work ng full-time employment. Pero kung kayo ay may maliit na negosyo o part-time work o consultant work, pwede pa rin yun hanggat hindi kayo technically employed ng isang company na nag-contribute ulit sa SS o GSIS. Ang social pension ng DSWD naman ay strictly para sa indigent seniors na walang source of income. Kaya kapag may work kayo o may negosyo, hindi kayo eligible. Kaya maging honest kayo sa inyong status para hindi kayo ma-disqualify. Tungkol sa mga scams at fraudulent schemes, maging alerto kayo. Maraming scammers ngayong panahon na nagte-text o tumatawag na nag-claim na galing sa SSS, GSIS o DSWD at hihingi ng inyong personal information
bank account details o PIN codes. Huwag kayong magbigay ng sensitive information sa phone o sa text. Ang SSS, GSIS at DSWD ay hindi hihingi ng PIN codes o passwords ninyo sa phone. Kung may tumawag na nag-claim na galing sa government agency at humihingi ng sensitive information, huwag ninyong ibigay at report ninyo kaagad sa proper authorities. May mga cases na mga seniors ay nabiktima ng scams at nawalan ng libo-libong piso dahil binigay nila ang kanilang bank details sa mga scammers. Kapag pumupunta kayo sa SSS o GSIS office, magdala ng valid IDs, senior citizen ID at lahat ng necessary documents para hindi kayo pahirapan. Maraming seniors ang pumupunta sa office nang walang dalang IDs at hindi sila nag-assist dahil wala silang proof of identity. Ang inyong senior citizen ID ay dahil ito ang primary ID ninyo na nagpapakita na kayo ay senior at eligible sa benefits. Kung wala pa kayong senior citizen ID, pumunta kayo sa inyong OSCA at mag-apply. Ang proseso ay simple at libre lang. Magdala lang kayo ng birth certificate o baptismal certificate proof of residency at ID picture. Para sa mga seniors na nasa remote o far-flung areas, ang social pension distribution ay madalas na mobile payout. Ibig sabihin, ang DSWD staff at LGU personnel ay pumupunta sa inyong barangay para magbigay ng pera. Huwag kayong mag-alala na kailangan ninyong maglakbay ng malayo. Ang gobyerno ay nag-e-effort na dalhin ang services sa inyo. Pero kailangan ninyong informed at updated sa schedule ng mobile payout sa inyong lugar. Regular kayong makibalita sa inyong barangay captain o OSCAR para alam ninyo kung kailan darating ang payout team. Marami ring seniors ang may tanong tungkol sa Universal Pension Bill na nakahain sa Congress. Ang batas na ito ay nag-propose na lahat ng senior citizens age 60 and above ay makatanggap ng pensyon, hindi lang ang indigent seniors. Kung ang Universal Pension Bill ay magiging batas, kahit ang mga seniors na may SSS o GSIS pensyon ay maaaring makatanggap ng additional 8,000 monthly pension mula sa gobyerno. Pero may option to opt out kung ayaw nila. As of now, ang bill na ito ay approved na ng House Committee pero kailangan pa nitong pumasa sa House Plenary at sa Senate bago ito maging batas. Walang garantiya kung kailan ito magiging final law. Kaya habang hinihintay natin ang universal pension, samantalahin ninyo ang existing benefits na available na ngayon. Ang pinakamahalaga sa lahat, huwag kayong mahiyang magtanong. Maraming seniors ay hindi nakakakuha ng kanilang benefits dahil nahihiya silang magtanong o hindi nila alam kung saan magtanong. Ang inyong karapatan ay makatanggap ng tamang impormasyon at tamang serbisyo. Kung may hindi kayo maintindihan, tanungin ninyo ang inyong anak, apo o kamag-anak na mas bata at mas marunong sa technology. Kung kailangan ninyong mag-online, humingi ng tulong sa kanila para ma-check ninyo ang inyong SSS account o GSIS account. Kung kailangan ninyong pumunta sa office, samahan ninyo sila para hindi kayo mabulabog o ma-confuse. Tandaan, ang pension ninyo ay resulta ng inyong years of hard work at contribution. Ito ay hindi regalo o charity kundi karapatan ninyo bilang Filipino senior citizen. Kaya bantayan ninyo ang inyong pera, alamin ang inyong schedule at siguraduhing makukuha ninyo ang bawat piso na dapat sa inyo sa January 12, 2026. At sa mga susunod pang buwan, maging alerto kayo at updated para hindi kayo mahuli o mawalan ng benefits na deserve ninyo. Iyon na ang lahat ng importante na impormasyon tungkol sa social pension, SSS pension at GSIS pension para sa January 2026. Sana ay nakatulong ang video na ito para mas maintindihan ninyo ang inyong payout schedules at kung paano ninyo ma-maximize ang inyong retirement benefits. Kung meron pa kayong mga tanong o kung may specific concern kayo, mag-comment sa baba at tutulungan ko kayong sagutin. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-subscribe sa channel para updated kayo sa mga susunod pang balita tungkol sa benefits para sa ating mga senior citizens. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagmamahal sa ating mga matatandang kababayan.